Yan na nga, narinig natin sa hearing ng Quadcom na tinuro ni Lieutenant Colonel sino nga ito, yung babaeng puno sa pagpatay dito kay Mayor Halili ng Tanawan, isang sniper, at tinuro nga niya na namuno dyan, ito si Major Kenneth Albotra. Yan, makikita dyan. So mukhang ayan, si Garma nagturo pala, si Garma tinuro na ito si Major Kenneth. Yan daw mga nagplano dyan. Hindi lang niya nilinaw kung mismong si Kenneth Albotra ang sniper. Pero nung paman, ang hinala ko talaga dyan, ano yan, militar or police ang nung gagawa niyan. Yung ordinaryong hard killer, hindi kayang gawin yan. Kasi wala silang training sa sharpshooting, wala silang gano'n ang alam ko, generally speaking. So siguro ay darating din tayo sa punto na pati yung mag-asawa, yung isang lawyer na babae sa Davao City ay binaril sa harapan mismo ng kanyang bahay. At nung siya ay saklolohan, ang kanyang asawa siya ay binaril din. So malamang ay magtuturo din si Garma dyan at malapit-lamit na tayo dyan. At yan nga ay siyempre wala namang ibang pupuntahan yan kundi yung dating Pangulong Duterte. Yan lang naman eh. Yan ang pinatay na si Mayor Halili dati. Sniper ang dumali dyan. So magkakaalaman na as usual, napakaraming vlogger ng DDS ang gustong takpan tong issue. Gustong palabasin na sinungaling tong Quadcom, pero wala, ito na tibay ng mga pinagsasabi nito, binubuwis ang kanyang buhay. Magsasalita ba itong si retired police colonel Roy Nagarma o hindi totoo sinasabi niya? Anong buhay niya dito, alam niya anumang oras pwede siyang madali rin ng sniper dyan. So ayan ang malinaw lumalabas at talagang napakasama ng nangyari nung yung 6 na taong nangyari sa pamumuno ni Duterte. Talaga napakasama na dyan ang pogo, narito mga pagpatay sa pamamagitan ng sniper, kumalat ang pogo, pagpapatuta natin sa China, kung ano-ano pa, yung kung ano-anong pinaggagawa. Talaga nasa laulang ating bayan sa pamumuno ni Duterte. Ito ang mga pagtangging ginagawa ni Police Lieutenant Colonel Kenneth Paul Albotra. Yan ang tinuturo ni Garma na hindi kinalaman sa pagpatay kay dating Mayor Halili. Pero siyempre hindi naman kikilos to si Police Lieutenant Colonel Albotra na walang signal kay Digong. Talagang siya ituturo, hindi ito kikilos na walang nanggaling na order mula kay Digong. So yun ang huling konklusyon natin. At ngayon nga yung pagpatay do sa female lawyer sa Davao City, malamang sunod na yun. Talagang naglapuno na gusto, naglamutak ng husto ang bayan natin sa pamumuno ni Duterte. Ayan nga, si Bongo tinuro na yan na siyang nagbabayad sa bawat mapapatay ng drug war. Ay siyempre itatanggi yan ni Bongo. Sino ba namang si Raulo ang aamin? Si Bato ganun din, tinatanggi yung mga sinasabi ni Espinosa, ni Kervin Espinosa, tinatanggi niya. Wala namang aamin at pati nga itong si Bato, siyempre itatanggi niya yan. Tatanggi ni Bongo, itatanggi nga ni Albotra. Yan ang nangyayari. Alabangan natin kung ayun sinasabi nga ni Garma na ang nagpatira nga dyan ay ito hearing ito si Garma. Yan ang panahon na tinuro na niya si Albotra. Yan, so abangan natin kung saan pa patutungo. Kung magte-testify ba dito si Digong para pabulaanan niya na siya ang mastermind ng lahat na ito, kahit alam na ng buong bayan na siya sa kanya talaga napupunta ang direksyon nito. Wala nang iba, hindi naman gagalaw itong tao sa baba. Si Bongo, si Bato, si Garma, si Leonardo, nag-resign na sa Napolcom yata yun, nag-resign na siya. Wala na mga amin dyan. So ito ang komento ni Mark Antonio Halili, anak ni dating mayor na napatay, Antonio Halili. At ito nga ay pwede sila magsampa ng kaso kapag ay airtight na yung kanilang mga ebidensya. Murder to. Pwede nilang kasuhan itong si Albutro na itinuro ni Garma. At kung ito'y magtuturo pa itong si Albutro, malamang ituturo niya pag na talagang gipit na ituturo na niya kanyang amo na si Duterte ay pareho silang makasuhan ng murder. Si dating Digong Duterte at itong si Major Albutro ay parehong makakasuhan ng murder pag nagkataon. Pag napilitang magturo, pag nagipit na parang pusang nagipit sa sulok itong si Major Albutro na itinuro ni Garma, ay ituturo nito kanyang boss na si Digong at silang pareho ay posibleng makasuhan ng murder dito sa pagkakapatay nga kay Mayor Halili ng Tanawan. At ganyan din ang mangyayari malamang doon sa female lawyer at sa kanyang asawa na binira din ng sniper dyan sa Davao City mismo. At ang balita nun ay tatakbong mayor yung namatay na lawyer. So kapag yan ay lumantad din, pwede rin magkaso yan ng murder yung mga kamag-anak niyan laban sa bumaril at laban na rin sa kanyang ituturo na posible rin si Digong at wala nang iba. Sa kanya lang naman nauso yung mga sniper na yan, mga sniping na pagpatay.
Ito pala, si Police Major Kenneth Cabale Alborta. Ito yung itinuturo ni Garma na nagyabang pa raw na sa pagpatay dyan kay Mayor Halili ng Tanawan. Kung ito yung latest picture na, batang bata pa pala ito, ano? So, yan po itinuturo, Pro 7. Pinagyabang daw niya kay Garma na silang dumali kay, kay Mayor Halili. Abangan natin kung saan hahantong ito, kung magdidemanda na ba ang pamilya Halili kasi identified na nila. Siguro hinihintay pa lang nila na tahasang ituro nitong si Albotra, si Digong, para maisama nila sa pag-isampa ng kaso. Yan. So hinihintay din natin, baka rin ituro din ni Garma itong dumali rin kay female lawyer dyan sa Davao City mismo, sa harap ng kanyang bahay. Sinaklulungan siya ng kanyang asawa, binarilin, patay ang mag-asawa sa Davao City. Yan nangyari. And ang dumali is sniper din. Ayan, parehong-pareho. Yan, yung female lawyer na pinatay dyan sa Davao City. Mga panahon ngayon. 3 years ago nangyari yan. So, 2021 pala, Tama, si Baste nga, lumalaban noon at posibleng makakalaban sana niya. Kaya lang, yan nga, pinadali na sa sniper. Yan, si attorney na yan, babae. Iba ako. Ibang-iba nga yung sura dito ni Sara Duterte, Nung ito yung mambugbog siya, manuntok siya ng sheriff, ito, 13 years ago. So ito ay 2009 yata, 2021. Tama ba? Yan, Ibang-iba nga mukha niya, So sabi kasi nung isang DDS vlogger, yung GIL ba yun? Nagparitoke raw, parang nga, ibang-iba nga siya rito, medyo mahilab-hilab siya dito, medyo namamayan, nananapak ko, talaga pwede siya ma-disbar dyan, pero talagang malakas pa rin niya siya sa IBP sa Supreme Court, hindi siya na-disbar, o walang nagdemanda sa kanya ng disbarment. Kasi ito, ka-disbar ito, mayor ka pa, abogado ka pa, tapos nanapak ka ng sheriff, officer of the court, tapos sheriff. Bakit niya hindi umaksyon dito ng motu proprio ang Supreme Court at saka ang IBP? Pwede dyan kitang-kita, hindi na kailangan ng complaint dito. In my opinion, binanatan niya, sheriff, officer of the court yan. Maganda to. Ayon sa survey ng Pulse Asia ay 73% doon ng Pilipinos ay hindi susuporta sa pro-China candidates. Ayos na ayos to. 73%. Or 7 every 10. Sa ayon sa survey, magandang balita ito. At kung ano pang tatanungin nyo, marami talagang pro-China candidates, lalo na yung mga kandidato ni Duterte. Pro-China yan, automatic. Pati yung mga kandidato ni PBBM sa administration, usually majority dyan ay pro-China candidates yan. Kasi yan ay hindi tumutol sa mga pagsipsip ni Digong sa China noong siya ay nakaupo pa. Ang pwede lang nating ikangisugalan dyan ay si Benhar Abalos, pero yung dare, si Tito Soto, Lacson, wala namang ginawa na, Pacquiao, Tulapi-Ulaya. Puro sipsip yan sa puwet ni Digong at sa puwet ng China. So ang pwede lang natin pagtiwalaan talaga, baka magbakasakali tayo, sumugal tayo. Dito kina Luc Espiritu, sino pa ba? Luc Espiritu, Bamakino, Kiko Pangilinan, Arlene Brosas, kumakandidato ba yan? Si Franz Castro, si Mendoza, si Heidi Mendoza. Yan lang ang pwede nating panghawakan. Si Luc Espiritu, yan, si Jody de Guzman, yan lang, yan ang mga sigurado ko hindi pro-China yung mga yan. Yan po ating mga iboto, mga kaibigan. Huwag nating iboto yung administration, pro Duterte, hindi pwede. Si Benhar Abalos lang sa administration ang pwede nating sugalan.